umaga na. Good morning mga kabosing. Nagising na tayo ngayon. Tingnan natin kung ano. Yung araw na to yung ano, yung alis natin. So, liwanag na pala. Yeah. Good morning mga kabosing. Yung araw na to yung alis natin. Medyo tinanghali tayo ng gising na sabi natin kahapon ay aagahan natin. Sabi ko na dito magising na maagi. Anyway, tutuloy tayo mga kabosing. Bago lahat ay isang magandang umaga sa inyong lahat. At sana kung saan man kayo naroon ngayong araw na ito ay isang magandang umaga ang sumalubong sa inyo at tayo ay ligtas sa anumang problema, at kung mayroon man problema ay kaya-kaya nating i-resolve yan mga kabosing. So exciting yung aing araw na to at sana ay kayanin natin at na-experience natin yung yung dati nating na-experience ng araw. So yung mga kasama ko itulog pa, misis ko itulog pa, at yung kasama ko hindi pa narating. So I think mainit na naman ang araw. Bago tayo makaalis, siyempre mag-aayos pa tayo ng ating sasakyan. At bigyan bigat ng ulo ko sakit ng ulo ko. Hindi man tayo nagiinom, wala man tayong over. Ewan ko ba, may araw talagang mabigat ang pakiramdam. So pipiliin natin maging maayos yung araw na to. Ligo tayo para mawala yung yung bigat ng katawan. At ayan, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At samahan niyo ako lagi hanggang huli. Siguro mga ilang part to, ilang part ang gagawin natin vlog na yon sa Batangas. At sana gabayan tayo ng nasa taas. Ligo na tayo mga kabosing at tayo magagayak na. Tara. Yung mga kabosing, ayos na. Aalis na kami. At ito yung aming dala. Ayan. Kasi yung mga dito. Ayan, may first aid kit tayo dito. Ayan. Pakita ko sa inyo itong mga pamango ko kulon ho ito, kulon, Camiloson, white flower, Vicks. May ipikasin ba? May ipikasin to mga kabosing. Kasi tayo po ay hindi na bata, tayo po ay umiidad. Dati po ang aking dinadala lagi ay kulon o kaya pamango. So ngayon ito na po yung daladala ko. Di ba? Alam na edad na. Tara. Ayan mga dala namin mga kabosing nyo. Ayan. For 2 days. Wala namang 2 days. One night and siguro hindi pa pwede tayo magtagal doon mga kabosing. May trabaho tayo dito. May dala na tayo. Wala naman tayo masyadong dala ng gamit kasi kailangan makasurvive tayo ng 2 araw. Yan, mga bag namin. Tsaka hindi namin madadala yan pag marami kami dala. Tara. Ito naman ang gamit namin, si Bumblebee. Mas okay ito kasi ito ang talagang bihasado sa mga malayuan takbuhan. At tulad ng sabi ko sa inyo, talaga ito sasakyan ito ay garantisado sa mga biyaheng malalayo. Let's go mga kabosing. Ayan mga kabosing, laro tayo. At tanghali na, siguro darating, anong oras na? 7:43. Bali time check 7:43, mag-alas 8 na, siguro 2 hours. Pagdating doon, mamadadaan pa tayo sa
sa palengke, bibili tayo ng konting ulam at baka tayo magbutom dun sa ano, sa bundok. Ay, may fluid ba dyan? Wala. Tingnan mo, baka may madala tayong fluid. Babutin na sigurado. Ayan mga kabosing, na tayo. Kasama uli natin si Ake. At tayo lang tatlo. Bali hindi sumama yung ano kong isa at siya daw ay mayroong mga lakad na sinasabi. Pagdating natin doon, diretso na tayo. Dadaan lang tayo doon sa bahay ng kapatid ko. And then diretso na tayo at kinakailangan nating makababa ng ano, ng maaga. Sobrang init kasi. Bakit nakabukas? Bossing, on the way na tayo, going to Batangas. So expected na butik talaga tayo ng ano, ng init. Ngayon naman kasi kahit umaga pa lang mainit na. So sana pag uwi natin ito ay huwag na mag-uulan at wala kami sisilungan doon. Although meron naman kami dalang trapal, pero maliit lang yon. Parang 8 feet by 6. Pwede na yun. May makakasama pala tayo doon na dalawa. Ewan ko kung makakasama sila. Mamaya ay ano, may hahanapin tayo sa gubat. Tingnan natin kung makakakuha tayo. Tara. Basta abang-abangan na lang mga kabosing kung anong kaganapan mamaya. Tara. Nandito na tayo sa part ng Amadeo. Ang oras ay ano oras na? 8:30 na mga kabosing. At sa mga oras na ito ay kaya pa natin ang init. Hindi pa itong ano, medyo may lamig pa yung hangin. Pero ewan ko mamaya basta kahapon dyan sa Dasma napakainit. Wala namang problema pag kahit mainit mo sa may hangin. Wag lang ano, yung mainit tapos wala pang hangin. Yun ang mahirap. Bibilis-bilisan natin mga kabosing para hindi na tayo abutin ng init ng araw. Talagang ang sakit sa balat.
shortcut sa ano, hindi na tayo dadaan ng Mahogany. Bali ang labas natin ay Crossing Mendez Jollibee na, para hindi na tayo matraffic. Ito yung bagong daan na ano, na siguro magiging alternate route pagdating ng araw. Pero hindi pa ito ano eh, hindi pa ito diretso, meron pa rin mga putol-putol na mga part to. Pero pwede na daanan yung ibang parte. Naligaw na tayo. Hindi natin malaman kung saan. Hindi ko kasi kasama yung isang anak ko eh, na magaling sa Waze eh. Kasi Grab yun eh, Grab rider yun eh. Ay kami mga baguhan sa ganito, parang naligaw na kami. Balik tayo, parang sala eh. Natin ng mga shortcut eh, parang napalayo lalo tayo. Napasuot na tayo kung saan saan. Tingnan natin kung saan pupunta itong mga sinusundan natin at doon na lang tayo susunod. Ang masama nito, baka ito papuntang Dasma uli. Makita natin pauwi na ulit tayo sa ating pinanggalingan. Siguro ano to, part na ng Alfonso o Mendez. Kasi nakita ko mga kabossing yung ano, yung sign na going to Batangas. Na maraming dumadaan eh. Kaya gaya na lang tayo mga kabossing, bahala na. Parang tansya ko hindi tayo napapalapit, parang napapalayo lalo tayo. Ang iniiwasan natin yung traffic sa crossing ng Mendez. Tapos maghimuin mo kasi napapunta tayo sa Indang. Ay, sign pala.
na. Oh, Ayun. Batangas. 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 Ayos ah. Parang mga kabosing, punta na tayo sa ilog. My goodness. Pero palagay ko, tama naman itong ating daang na tinatahak na to. Kasi maraming dumadaan eh. Problema, pag lumabas tayo ng Indang, napalayo lalo tayo. Mga going to Tarapa. Ha? Tarapa? Ha? Ha? Muntik na buhay yan. Ha? Kaya mga kabosing, nandito tayo sa palengke ng Luksuhin at Corso. Daan tayo, bibili tayo ng kaunting ulam. Yung mga lang, kasi di ba parking ngayon? Pwede ba? Ano ba? Oh, nakalagpas tayo. Papasok sana tayo doon. Kaya mga kabosing, dito tayo sa palengke ng Luksuhin. At mamimili tayo ng ilang gagamitin natin sa pagluluto. Saka ilang bulam. Tara. Ano pa? Kaya salamat eh. Ito mga kabos ng mga isda dito sa Riwa. Wala na naman daw. Nagandun ako sa dulo, nagkakanaw ko sa'yo. Ayun o. 130 lang kilo, sir. Tulingan galunggo. Tulinga. Tawag doon. Tilapia. Boss, tilapia, chanta lang, dalawa 150. Boss, 2 kilo, malaki na. Dalawang kilo, boss, 150. Dalawa. Yellow pin. Dalawa, boss. Pwede na mo. Halagang 180, boss. Labis na. Sige, sige. Alsa mo na kanina. Kaya mga kabos, hindi rin tayo bibili sa palengke ng Luksuhin. Linis lang ako. Ano ba pag inihaw? Pwede. Pwede huwag ng kaliskisan o ano? Huwag mo na ang kaliskisan na. Malinis na lang. Ano lang? Ito, asa na lang. Dito ka na lang. Ano ba ito? Tilapiyang talisay? Opo. Marami na ito. Ano ba yan? Siguro?
Tapos ano pa? Yung ano, yung isdang maliliit. Ano bang tawag doon? Pinakamatisan. Salamat. Yung isdang maliliit ako. Yung ano, pinakamatisan. Shoutout kay Bossing. Robert Bossing Official sa YouTube ha. Isang maliliit. 20 na lang. 20 malalaki, may maliliit lang. Sir, buhay po! Bangos! Tilapia po, sir. Wala. Shoutout. Shoutout sa Mandaluyong, boss. Shoutout po. Ito yung Press tilapia ano po, ni Batangas. Kapanalig, na-interview ni Kapanalig, di ba? Taga Kalaka. Taga Laurel ka, no? Laurel po. Oo. Shoutout kay ano, Tita Bayan. Shoutout po, shoutout. Mabili na ako eh. Kaya, salamat, ingat. Shoutout po. Check out na naman! Yung ano, parang salay ginto. Wala no. Wala. Hindi man lang dinagdagan ng pa-birthday ko. Mas 120 lang tilapia. May malaki, may maliit. Sandaan na lang po yan. Sandaan na lang, sir. Sandaan na lang, boss. Hindi yata uso dito yung salay ginto. Galonggong, sandaan na lang po. Puro galongot at tulingan lang. Ayan, kita bili tayo ng ano? Ng kamatis at saka ano? Galonggong. Johnny's Vegetable Stand, shoutout. Ay, dito na lang tayo kay madam. Dito ba ka? 100. Parehas lang po. Ano ba bal? Okay, kamatis. Magkano dito? 20 po sa balot. Pag hindi binalot, 40 po ang kilo. ay ano lang? Kalahati lang. Kalahati mo nga ako. Saka ito. Ito magkano? Yan po 20. Ano po ba? Kailangan lang. Sibuyas, kamatis. Sili, meron na doon? Ano? Ano? Meron na? May dala ako. Tapos ano pa? Wala na? Pang ano lang naman eh. Pang ihaw, pang lagay sa loob. Ano? Ayan. Lalabas na! Okay na po ito.
tama na to. At tulad na sabi ko, hindi naman tayo kinakailangan bumili ng maraming ulam. Okay na to. At ang ganda na ng parking ng palengke ng Luksuhin dati, magulo to. Bayaran na natin ating parking. Tara. Boss, magkano parking? Para hindi na abala. Kuya. Mga kabosing, nandito na tayo, bumili lang tayo ng konti. At katulad ng sabi ko, hindi man natin kinakailangan bumili ng ng maraming ulam. Paano bang meron bang gano'n na kinakailangan mo mag-survive sa bundok ng walang ulam? Kinakailangan natin mag-produce ng sarili nating pagkain doon. At hindi yung mamimili tayo sa palengke. Tara, tanghali na mga kabusing at kinakailangan natin magmadali para hindi na tayo abutin ng init. Magkano yung buto-buto sa baka? Buto-buto? 320 po kilo. Ha? 320. May isang kilo? Isang kilo. Baka sa iba po wala po yun. Ano yan? Boss, 350 pwede na. Sa baka ha? Oo. Sigurado, boss. Naka-vlog yan. 350. Naka-vlog yan ha? Nakikita ko si sa vlog ni Kautol. Nakikita. Ayaw po. Tatag. 350. Ha? Salamat, pre. Thank you po. Oo. Dito daw lang may baka doon daw sa iba puro kalabaw Salamat. Salamat po. Mga kabosing, nandito na tayo sa Pondere at bumili tayo ng baka doon sa binibilihan ni Kautol. Kasi natatandaan ko yung pag nabili siya ng baka dito doon siya pupunta kay Tata Igmi Meron doon kasing baka at meron din kalabaw. Pero kalimitan mga kabosing dito sa tindahan dito ay puro po kalabaw yan. Maniwala kayo sa hindi. Kasi ang kalabaw po mga kabosing ay mas mura sa karning baka. Pero sa lasa naman ng ng karne ay halos parehas din naman. Kaya lang gusto ko yung baka ayaw ko nung kalabaw. Ang kalabaw yata mga kabosing ay mapula yung karne, pag hindi ako nagkakamali. At try natin kumain ng baka kung tayo hindi rarayumahin. Kaya malapit na tayo mga kabosing. Ang oras natin ay oras na, time check 9:40 na, mag-aalas 10 na mga kabosing. Talagang inabot na tayo ng ng init. At ito po yung itsura ng ng biyahe dito sa amin na parang nakikilibing. Kasi po yun ay
kung hindi nababago, yan po ay may oras. Kinakailangan po di ba? Wow. Ganyan yung mga biyahe sa amin mga kabosing. Pag sumakay ka po dyan nagmamadali, ay hindi, siguradong malilate ka dyan. Talagang ganyan po ang mga biyahe dito na nagpapatama sa pasahero. Mga kabosing, first time ko mag-vlog dito sa sa lugar na to. At ito yung mga lugar na overlooking. Dito makikita yung yung Taal Volcano, Taal Lake. Medyo may smog pa rin kahit na tagaraw. Parang may smog mapapansin nyo mga kabosing, ang smog niya ay kulay blue. Ayan kulay blue. So ibig sabihin mga kabosing, hindi po yan galing sa hindi yan galing sa bulkan. Kasi hindi po naman ganyan yung ng usok ng bulkan pakikita ko sa inyo mga kabosing ayan ayan mga kabosing, yung part pong na-develop na yan sa baba nung araw po ay parang isang barangay yan na kung tawagan ni Barangay Laon. So ang mga tao dyan pag umahon dito sa may kalsada ay mga tapak at talagang naka-isolated po sila sa kabayan. Bali pag hindi ako nagkakamali, yung lugar na yan ay isang barangay yan. So parang sa tingin ko nabili na yan na dinedevelop na, kaya ganyan ang itsura niya. Kaya kung mapapansin nyo mga kabosing, may smog siya pero tingnan nyo yung bulkan, wala naman siyang usok So saan galing yung usok na yan, yung kulay blue yan? Wala, hindi po galing sa bulkan yan. Ibig sabihin may ibang pinanggagalingan yan, hindi po sa bulkan. So pag may umusok po dito, lagi sasabihin sa balita ay umuusok ang bulkan. Tingnan nyo po mga kabosing ng bulkan, wala naman, diba? Wala siyang usok, pero may smog. May smog siya. Ibig sabihin hindi galing sa bulkan yan. At sa side na ito, ayan may narinig po ako mga kabosing, ewan ko kung totoo to. Ayan kulay blue. Yun ay balita ko lang o narinig ko lang sa mga taga rito.
Yan pong mga smog na kulay blue yan, hindi po galing talaga sa bulkan yan. Galing daw po yan sa isang pabrika dito sa mga magkakalapit na bayang ito. Hindi ko na lang i-mention kung ano kayang pabrika yon, pero yun po ang ang sabi-sabi o balita. So kung wala ang usok ang bulkan, meaning hindi po talaga sa bulkan talaga. Sa iba, sa pabrika po yan mga kabosing, sa mga kumpanya. Yung smog na kulay blue yan. At sana, ang sabi ng taga rito ay yan po ay nakakasira sa mga halaman. So hindi naman napapatunayan, pero ewan ko rin. Pero nagtataka ako kung saan galing yung smog na yan. Diba? Kaya mga kabosing, dito tayo sa tapat ng ano mga ba yan? Anong pangalan mo? Ito po yung mga dinidevelop na lugar sa amin dito. Ayan. Dito po tayo sa part ng gate. So medyo mahaba na yung vlog natin. So abangan na lang nyo yung yung pagdating namin sa bahay. So sa dating bahay namin. At dito ko muna puputulin yung yung video nito, at abangan niyo yung mga next video ko. Bali ito po ang nagiging part 1 ng vlog ko, at pansamantala ipuputulin natin. Medyo mahaba na at siguro makakarami tayo ng vlog dito sa pag-uwi kong ito. Ayan mga bossing, hanggang dito na lang yung vlog ko, at abangan niyo ang karugtong ito. Until next video na lang mga bossing. Bye bye.